Hey. Sige po, maghanda-handa na po tayo sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Isang mabiyayang unang linggo po ng buwan ng Oktubre sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God, hallelujah. So maikling sandali po, 2 minutes, 1 minute. Tayo po'y magpapasimula na sa ating gawain. Kwentuhan muna po muna tayo sandali. Okay. Salamat sa Panginoon sa tinatanggal. Sige po. Good morning po. Good morning po. Good morning. Okay. Pag-pray po natin mamaya yung mga kapatid po natin na may sakit. Yung panahon kasi ngayon, kakaiba niyo po. Maging si Brother Jay po, may pabatid po sa akin. May karamdaman po siya. So, siguro nanonood siya ngayon. Naka-live na ba tayo, Brother Jonathan? Okay. Naka-live na pala tayo. So, if nanonood ka, kapatid, Brother Jonathan, praying for, Brother Jay, praying for you. Pagpipray ka namin mamaya. Actually, pinagpray ka na pala namin kanina. So, nauna na kami nagpray kasama ng mga kabataan. Yan ang kaibahan ngayon sa advantage ng sensya ngayon na ito nga nakikita na tayo even sa alinmang sulok po ng mundo, talagang kitang-kita po tayo. Hindi pares noon, kinakailangan mo pang sumulat, magbigay telegrama para malaman yung kalagayan ng bawat isa. Okay. Sa mga kapatid po natin na sa ibang bansa na nanonood din sa ating live, good morning po sa inyo. Si Ate Ros na lagi rin pong nanonood. Nasa ibang bansa, sa US. Si Paring Don, kumusta ka bro? Pare, kumusta ka? At saka, siyempre, yung kaibigan ni Brother Jonathan, Prime Maynila yata ita. Good morning sa iyo kapatid. At sa mga kapatid pa, na nanonood sa UK, sina Titi, kung nanonood sila ngayon, Sister. Sa UK, good morning sa inyo dyan, Sister Christy. Si Brother Edward, sino pa? Marami pang iba. Mga kamag-anakan ko rin sa US, sa Canada. Sina Sister Irene pala. Kumusta kayo dyan? Baka nanonood kayo. Kumusta kayo? Sa YouTube po natin, kung pumipindot kayo sa YouTube, nagla-like kayo, nanonood. Sa akin ngayon sa YouTube, basta binuksan ko yung YouTube, makikita po yung magpapakita na kaagad yung suggestion. Nandun yung gawain natin. Kapag pinuos na po ni Brother Jonathan, itong gawain natin, kaagad ko nang nakikita yung nagdaan natin gawain. Kasi nga, lagi akong nagla-like. Ganon. At saka siyempre, pinapanood ko rin. Ganon. So, pwede nating, yung mga gawain po natin, kung gusto nating i-review, makikita natin sa YouTube. Basta, yun nga lang, i-type muna po natin yung Pew Faith na dire-direct Faith Pew Faith AG Pew. Ayan, dire-diretso. Makikita mo na yon yung sa atin. So, amen. Salamat po sa Panginoon. Good morning mga ilan po lang po yung mga kabataan natin ngayon. Sa balita ko po, si Magmarites ko pa.
Si Royel. Royet. Hindi, ako pumupuita. Ako pumupuita, sister. Tinitignan ko lang kung mapansin mo. Hindi, joke. So si Royet po ay namanhikan na po. Namanhikan. Ganun ba yon? Namalai. Yan. Namalai po sa... Saang lugar kasi yun, sister? Pangasinan. O, kay Rose. Mary Rose. Ano po natin? So, sa mga youth. So, madadagdagan pong mga manalang. So, salamat sa Panginoon. Okay, pag-pray po natin. Ngayong, kailan sila umalis, Sister Jan? Pauwi na sila? Ganun pa? Oo. So, yun ba yung nakita ko na naglalakad sila? Na may nakapost? Yun. Kasama si, kaya wala rin tayong, ngayon, nagki-keyboard, So, namanhikan po. At, na tawag nito na dadama-dama ko na makakapunta ako ng Pangasinan. Kasi parang yung pastor yata nila doon ay hindi pa lisensyado. So baka ako po, baka lang muna. But if naman na ako yung kukunin nila na magkakasal, wala namang pong problema sa atin. But kung alin man sa amin, baka mayroon silang kaibigang pastor din doon, so okay lang naman din. Okay, so yun. At na kailan lang din mayroon tayong kinasal sa mga kapatid na kulot sa na problema ako sa sa lisensya ng mga kapatid natin na ikinasal ko nung nakaraang adjust ng September. Kasi ang problema ko naman, naging problema ko, nakalimutan ko na yung nasabihin sa kanila na yung marriage contract is mayroong expiration kapag ka hindi mo na ipasok kaagad sa sa PSA sa office sa Bora. So yung kanilang marriage contract dinala ba naman sa Palanan, Isabela? Kasi nga po, yung nakalagay sa front ng mga ng mga ninong, nandun yung kanilang mayor, nandun yung mga sikat. Yung problema doon, hindi dumalo sa kasal. Hindi mapipirmahan. Kapag kayo papasa mo doon sa yon, kaya tip ko sa inyo sa mga magpapakasal, ang ipalagay po ninyo ng mga ninong at ninang, yung sa harap, yung pong sigurado po na darating. Sigurado po na mapipirmahan yung harap. Kasi po, pagdating po sa PSA, hindi po nila ito tatanggapin. Ano po yun? Violation po yun. Kaya kung nagbabalak kayo, ang inilagay pa naman, siyempre, doktor nga naman, may doktor, may mayor sa front, hindi dumalo. Dinala sa Palanan, Isabela. Ang layo-layo noon, para makapunta ka doon, sasakay ko pa ng eroplano, anong mangyayari? Expired po, na-expired. Gagawa na lang po ng paraan, kasi yung marriage contract ay magpapasupa lang naman, November. Babaguhin na lang yung dates. Okay, mag-start na po tayo sa ating gawain ngayong umagang ito at muli po, good morning po sa ating lahat. Amen. Prepare po natin ang ating mga puso sa ating pong pagsamba. Tinatawagan ko na po ang ating MC. Who is our MC today? Si Sister Ana. Okay. Praise God. Talaga. Nandyan si Lolo. Amen. Hebrews 10:25.
Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Amen po. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ba'y masaya? Amen. Tayo po ba'y pinagpala ng ating Panginoon? Amen. So, mapalad po tayo na nandito po tayo dahil tinupad po natin ang isang kagustuhan po ng ating Panginoon na huwag makalimot sa kanyang gawain. Amen po. So, alam ko po ng bawat isa ay nakahanda na po sa pagsamba dahil ang araw po na ito ay napaka-espesyal po sa ating Panginoon. Amen po. So, ngayon po tayo po ay sasamba ng buong puso. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa mga nakalipas na araw na tayo po ay kanyang iningatan, tayo po ay kanyang binless. Amen po. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at basahin po natin ang kanyang mga salita. Dito po sa Mark chapter 12 verses 41 to 44. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong yon ay naghulog na higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Amen po. Purihin po ang pagkabasa ng mga salita ng ating Panginoon. Atin na pong tinatawagan ng ating kapatid para sa pambukas na panalangin. Tayo po'y manatiling nakatayo at yumuko po tayo upang manalangin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa oras pong ito ay muli kami ay nagpapasalamat, O Diyos, na kami ay dinala mo dito, O Diyos, upang ikaw ay sambahin, O God. At sa umagang ito, Panginoon, ayahan po ninyo, Diyos, na ang aming pasasalamat, O God, ay aming maihandog sa iyo sa umagang ito. Kaya naman po, O Diyos, kami ay buong pusong nagpapakumbaba sa oras na ito, O God. Siya sa atin po ninyo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, O Diyos. Mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, O God. Kami po ay humihingi ng tawad, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami sa oras na ito, O God. Linisin po ninyo kami upang kami maging karapat-dapat sa aming pagsamba at pagpuri sa iyo, O Diyos, sa umagang ito. Lord God, hayahan po ninyo na sa umagang ito, God, ikaw ang maging sentro ng aming puso, ang aming kaisipan, O God. Tulungan po ninyo kami, O Diyos, na manalangin ng nararapat, O God. Tulungan po ninyo kami, O Diyos, na makalapit sa iyo sa umagang ito. Inahanyayahan po namin, O Diyos, na ang banal na Espiritu ang siya pong mamagitan sa aming pagsamba, sa aming pagpuri sa oras na ito, O God. Lord, sa oras na ito, pinasasalamatan ka namin, O God, sa buong linggo, O Diyos, na kami ay inyong iningat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga pagpapala na ipinagkakaloob nyo sa amin, O God. Salamat po, O Diyos, sa patuloy ninyong pag-iingat sa amin, saan man kami pumunta, O God. Kaya naman sa oras na ito, God, marapat lamang, O Diyos, na ibigay namin sa inyo pinakamataas na papuri at pagsamba sa oras na ito, God. Maraming salamat po, God. Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, idinadalain po namin, O Diyos, ang mangunguna sa magsusonglit, Panginoon.
kasama po ang kanyang mga backup, O Diyos, lahat po ng mga nagagamit, mga tumutugtog, O God. Bigyan po ninyo sila, Panginoon, ng enthusiasm, ng katalinuhan, Panginoon, sa kanilang pagtugtog, Panginoon. I-bless po ninyo sila, O God, na patuloy po silang magpagamit sa iyo, O God. Gayon din, Panginoon, ang aming pastor na mangunguna sa oras na ito, O God. Bigyan niyo po siya ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa inyo, O God. Patuloy niyo po siyang puspusin ng iyong banal na Espiritu upang ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay maging pagpapala at kalakasan sa lahat ng nakakarinig, Panginoon. Lord, sa oras na ito, God, kayo po ang manguna sa kanya, O God. Patnubayan niyo po siya sa kanyang pagsasalita, O God. At maging ang kanyang kalusugan, Panginoon, patuloy po namin siyang idinadalangin sa iyo, O God, na hingatan po ninyo siya, O God. Ang kanyang physical na katawan, O God, ay manatiling malusog. Ano mang karamdaman na meron siya sa oras na ito, Panginoon, kami po, O Diyos, ay nananalig sa iyo na ikaw ang kikilos at magpapagaling sa kanya, O God. Lord, sa oras na ito, O God, ipinagkakatiwala po namin siya sa iyo, O God. Gayon din naman, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala pa sa oras na ito, O God, ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, ipuhin po ninyo ang kanilang mga puso, O God. Ipaalala po ninyo sa kanila, O God, na ito'y araw ng pagsamba, O God. Kung meron man po silang karamdaman, Panginoon, hindi po maikli ang iyong kamay, Panginoon, upang hindi sila mahabot, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, amin silang idinudulog sa iyo, O God. Pagalingin niyo po sila, O God. At gayon din naman, Panginoon, ang bawat kapatid na naririto, Panginoon, ano man ang kanilang dala-dalahin sa kanilang mga puso, O God, kayo pong pumatnubay sa kanila, O God. Tugunin po ninyo ang kanilang pangangailangan. At talahin ko rin naman, Panginoon, na hindi sila lalabas sa kapilyang ito na hindi nila bitbit ang iyong pagpapalang espiritual at ang kagalingan sa physical na katawan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, God, ang Holy Communion, Panginoon, ay idinadalahin ko rin, Panginoon, na ito ay maging maayos, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, God. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang kabuuan ng gawain, Panginoon. Lahat ng mga nagagamit sa likuran ng pulpitong ito, O God, ay inyo pong pagpalain sila, O God. Lord, sa oras na ito, God, ito po ang aming samundalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, malakas sa palakpak po para king kakatamong Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen po. So, balo ko po na excited niya po yung balang metong latsukeni na magpuri king kakatamong Ginoo. Amen po. Mahinaya po yata. Amen po. Amen. Sabi nga po nitang supporting kitang Hebrews 10:25 nandin po na. Sabi na po ng Psalm 122 verse 1, excited ko kapag sinabi na ka na akong tara. Muntata mo, king bale, naning Ginoo. Amen po? So this morning po, balok po ng balang metong excited yan, naakatag po na po Lord. Amen po? Amen po. Posible po ita, naakatag po tayo yung Ginoo, ngayon abakay ni. So let's offer our praises, our thanksgiving, let's express our love for the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, church! Yes, Lord! We thank you, God. We bless your name. We praise you, O God. We praise your holy name. We thank you, O God, sa pagkakataong ito, O God. Thank you, Lord. Sige po, let's praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Tayo'y magsaya para sa Panginoon. Lord, buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Nais ka naming maranasan sa umagang ito. Hallelujah! We thank you, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. As we sing this song, magbatian po tayo. Magkamayan tayo. Hallelujah! Come on, church! Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, yes. I want to see you. Come on, church.
Open the eyes of my heart, Lord. Sige po. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Sige pa. Let's praise the Open the Lord. eyes of my heart. I We want want to to see see you this you. morning, Jesus. I want to see Sing, you. open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. You are high, you are high. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy. You are high, you are high. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. You are holy. You are Holy, holy. holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. You are holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord. We want to see you, oh God. We want to see you this morning, oh God. Come on, church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Ang sabi po sa Matthew 5:8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen po? So sa umagang ito, tamo po palampasan itang pagkakataon na amit tayo po Jesus. Amen po. We are here to worship. At syuta mo po, Kenny, para po pakikitan tayo. Ita pong number 1 na magmahal kaya katamo. Yabi niya po yung Jesus. Amen po. As we sing this song, Here I Am to Worship, namnamantala po rin kayang lyrics. Our God is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the creator of the earth, of the universe. Pero may pakumbabaya po. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang tayo'y abutin. Upang tayo'y iligtas sa ating mga kasalanan. Lord, hindi namin alam, O God. Miyaasukat, O Lord, kaya kaming kasalanan, O God. Pero salamat. Salamat, Lord, niligtas mo kami. Salamat, Lord, nilinis mo kami, church. This morning, let's appreciate. Let's appreciate ing pamagligtas, ing pamagtubos ng Jesus kaya katamo. At itang daya ay ta na may buhos kay krus ng Kalbaryo. It's not an ordinary blood. It is the blood of Jesus Christ. The most precious blood. Come on, church. Worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made
am with you. Come on, church, worship the living God. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Come on, church, King of all days. Worship, worship. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came. Humbly Yes, you Lord. came to the earth. Ikaw ay Diyos, subalit nagpakumbaba, Panginoon, upang kami ay abutin. Hallelujah! Let's worship the living God! Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that Come on, cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin. I'll never know. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Oh, we thank you, Jesus Christ. Hallelujah. We thank you, Lord, for your unconditional love. Let's appreciate the cross. Hallelujah, Jesus. Let's appreciate the cross Yes, O Lord. na pinasan ni Jesus Yes. para sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Let's appreciate ang mga sugat, ang mga latay Yes, O Lord. na tinanggap ni Jesus Thank you, Jesus. para sa atin. Hallelujah. Let's appreciate ang kamatayan ni Jesus para sa atin. Pero tandaan po natin na ang Diyos ay buhay. Amen! Ang Diyos ay buhay at lahat ng ginagawa natin para sa Kanya ay hindi nasasayang. Ang pagpupuri mo sa Kanya, ang paglilingkod mo sa Kanya ay hindi nasasayang sapagkat si Jesus ay buhay at naririto sa ating kalagitnaan. Kaya sa oras na tayo ay tumawag sa Kanyang dakilang pangalan, tayo ay Kanyang pakikinggan. Amen! Let's declare this as we sing, call upon His name. Tumawag tayo sa pangalan ni Jesus
At tayo ay maliligtas. Tayo ay gagaling. At tayo ay kanyang pakikinggan. Come on, church! Call upon the name of the Lord and be saved. Huwag tayong mahiyang lumapit sa Panginoon. We call upon the name of the Lord and be saved. We call upon your name, Jesus. We call upon the name of the Lord and be saved. We call upon. We call upon the name of the Lord. Itaas natin ang ating pagkamay para sa Panginoon. At tumawag tayo sa kanyang dakilang pangalan. Come on, church! We call upon the name of the Lord and be saved. Call upon. We call upon the name of the Lord and be saved. So here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're wonderful to me. Worship the living God. Lord, you're wonderful. Hallelujah, Lord. Kami ay namamangha sa iyo, Lord. Yes. Kami ay namamangha sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Hallelujah. Kami ay namamangha, Panginoon, kung gaano ka katapat, Panginoon, at kung gaano ka kabuti sa aming mga buhay. Thank you, Jesus Christ. At sa umagang ito, Lord, sa mismong oras na ito, sa minutong ito, nararamdaman namin, Panginoon, ang kapayapaan sa aming mga puso. Yes, so Lord. Isa sa pinakamagandang regalo, ang kapayapaan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Let's appreciate this church. God is here. The Holy Spirit is here. Thank you, Holy Spirit. Hinahaplos niya tayo sa kaorasang ito. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. We respect you, Holy Spirit. Church, damhin natin ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, Hallelujah. na sino mang tumawag sa'yo, hindi mo kami binibigo, Panginoon, at nagpaparanas ka Amen. Amen. sa amin. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, malaya ka na kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Malaya ka, Holy Spirit, Hallelujah. na mag-move in this place. Come on, church. Holy Spirit, salamat, salamat po, Panginoon, na ngayon, damang-dama namin ang pagpapatawad. Damang-dama namin, Panginoon, na kami ay iyong mga anak, Panginoon. Salamat that we are marked and sealed by the Holy Spirit. Church, nandito na tayo, anak tayo ni Lord. Tatalikod pa ba tayo? Hallelujah. Hindi na.
tuloy-tuloy na yan sapagkat sinabi ng Diyos, huwag kang matakot. In Matthew 28:20, kasama kita hanggang sa huling panahon. Sasamahan tayo ng Diyos. Gaano man kahirap ang buhay na dinaranas natin, kasama natin si Lord at magagawa natin yung mapagtagumpayan sa pangalan ni Jesus at sa tulong ni Jesus. Kaya church, nandito na tayo. Kung tayo nanghihina, palalakasin tayo ni Lord. Kung hindi tayo natin kayang tumakbo, maglakad tayo. Basta huwag tayong titigil. Huwag tayong titigil. Huwag tayong tatalikod sa Diyos. Sapagkat nandyan si Jesus, nasa ating unahan. Ang krus ang ating dalhin. Sapagkat ang ating patutunguhan ay buhay na walang hanggan. Amen po. Amen. Sapagkat si Jesus ay sapat sa ating mga buhay. At ikaw lamang, Jesus, ang aming tanging kailangan. Sapat ka at higit pa sa aming mga buhay. As we sing this song, ibigay natin ang ating mga buhay kay Lord. Hayaan natin na si Lord ang manguna sa ating mga buhay. Sabay-sabay tayo. Walang maiiwan, church. Sabay-sabay tayo kay Lord sa pagpasok sa presensya ng ating Panginoon. Lord, sama-sama kami, Panginoon. Walang tatalikod sa aming Panginoon, sa aming pananampalataya. Sabay-sabay kami, Panginoon. At sama-sama kami magkakapatid, Panginoon. Sa aming pagtahak patungo sa buhay na walang hanggan. Come on, church! Exalt the living God. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Come on, church! Itaas ang kamay sa Panginoon! I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Minsan pa po, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
of Jesus. No turning back, 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 no turning back. Yes, Lord! Di tatalikod kailanman, Panginoon, sapagkat nandyan ka sa aming unahan, Panginoon. Salamat po, Lord. Sa umagang ito, ramdam namin, Panginoon, ang iyong presensya, Lord. Hindi mo kami binigo. At sa oras na ito, wala na kaming dapat ikawori, Panginoon, sapagkat tinugon mo na, Panginoon, ang lahat ng aming mga dalangin, O God. By faith and in the name of Jesus, lahat ng ating dinisire, lahat ng ating hiniling, lahat ng ating pinag-pray, in Jesus' mighty name, pinakinggan ng ating Panginoon. Salamat po, Lord. Tunay nga po, Lord. Epwa pagpalit, nepo. Epwa pagpalit. In kaligayahan na manibatad king Lord. Epwa pagpalit in kapayapaan. Epwa pagpalit in pamikakaluguran tamong mikakapatad. Amen. Sige po, let's give the Lord the highest praises, honor, and adoration. We thank you, Lord. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you po. Thank you po sa Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu. Thank you, Holy Spirit, sa iyong pangunguna sa amin. Salamat po sa bawat isa. Wow, salamat po sa ating pong pagsamba. Sarap pong magpuri sa Panginoon. Amen. Tayo po ba ay pinagpala ng Diyos? Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Wow, isang pinagpalang linggo po sa ating lahat. Okay. Bago po sa mensahe ng ating Panginoon, welcome muna po sa bawat isa sa atin na nandito ngayon. Sa kasama po ng aking anak, si Aaron, yung kanya pong kaklase. Welcome, nak. Okay, praise God. Mayroon pa po bang bago? Na ano pa, wala na. Tagal ko na pong in-invite. Actually po si Aaron ay lagi-lagi pong kasama ni F, no? Kaklase niya sa grade 10. Grade 10 na. Ha? 9 to 6 to tagal-tagal kasama na po ni F si Aaron at ni-invite nga po natin na subukan niyang dumalo. At sana, anak, hindi ito yung una at huli, kundi ito na yung palagian nating pagsasama-sama sa gawain ng Panginoon. Okay, praise God po. So, darako tayo kagad sa mensahe ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Kanina po, binasa na po ng ating MC ang ating pong teksto na kung saan ay makikita po natin dito po sa Mark chapter 12, verse 41 hanggang pong 44. At ito pong mga talatang ito ay hindi lamang dito sa Marcos mababasa, kundi mababasa din po natin dito sa Luke chapter 21, verse 1 hanggang 4. So, sa umagang pong ito ay magsasalita po ako patungkol po sa giving. Ano po? So, ang ating pong pamagat ay experiencing the joy of giving. Sino sa inyo dito ang gustong maranasan ang kaligayahan, saya sa pamamagitan po ng pagkakaloob? Amen. Gusto ba nating maranasan ang kaligayahang dulot ng pagkakaloob sa gawain ng ating Panginoon? Parang ayaw yata. Okay, praise God. Salamat po sa mga amen po natin. Miracle na po, ding may amen. Parang napapansin ko, mangailangan yata Pastor. At
mag-topic siya about giving. Mamaya po malalaman po ninyo kung bakit ito po yung minabuti ko pong ipahayag ngayon patungkol po sa pagbibigay sa gawain ng ating pong Panginoon. Ano bang ibig sabihin yan, Pastor? Mamaya nga eh. Malalaman natin mamaya. Anyways, ano pa po pala? Nais ko po munang bumati sa mga birthday. Binabanggit ko po yung celebrant at saka celebrate. Lagi ko po binabanggit yung celebrator. Ano bang tama doon? Celebrator o celebrant? Celebrants? Apo. Celebrator. Parang may naririnig kasi ako na titignan po kasi doon sa parang yung mga tao yung nakaki-celebrate. Yung so anyway, yung mga nagbo-birthday. Ayan. Sa buwan po ng Oktubre, wow, yung una nakasulat dito, yung aking anak. Ba't nawala siya? Ay, nandito siya. Anong ginagawa niyo dyan, mga anak? Sa Sunday School? Okay. Sige. Sa October 6 po, si Ephraim. Okay, happy birthday. Nasa likod siya. Okay. Salamat po sa Panginoon kahit papano nagagamit din si Ephraim na magturo po sa mga bata. No? So, praise God sa mga kapatid na nagpapalit-palitan. So, parang lumabas po yung talent ng mga bata. Mga anak natin na nagtuturo. At kasama po dyan si, nagsimpangalan si Aina. Aina ba yun? Yung anak niya Sister Irene. Nagtuturo din po. Saka yun, si Edward, yung nagigitara po dito. Nagtuturo po sila. Actually po, si Sister Berna, nandun sa likod, nagsasabi rin sa akin, nagbe-message pa, Sir, pwede akong magturo, sabi niya. Tignan niya, ay nakahanda. Teacher to be po yan. Sabi ko ay mamaya muna, mayroon pang nagtuturo. Okay. Salamat po sa mga bukas ang puso na handang paggamit po sa ating pong Panginoon. Okay, happy birthday, Ephraim. And sa October 6, pareho po, October 6, si Ephraim. October 6, si Catherine Gibara. Yun, yung si sister. Okay, sa October 8, sino ito? Si Mrs. Sa October 8 po, si Mrs. Tapos si Kyla sa October 9, nasaan kasi? Ay, nagtuturo. Maging pa si Kyla, nagtuturo rin. Si, si Girl Tangkad. Ang ganda kaya ng height ng batang yon. Siya po, nagtuturo din. Si Papo ninyo Parakal tamong teacher. Kayla po. Mali ako. Kylie pala ito. Kylie. Tarok. Sorry po. Mahinang ko to. Wala akong salamin. And then sa October 10, si Sheila Pauline Alvaro. Itong Sheila May ito, Jayla ba? Jayla. Happy birthday, anak. Tapos October 10, saan ito? Sa Canada. Si Sister Irene, hindi natin makakalimutan. Kung nanonood ka, Sister Irene, dyan sa Canada, happy birthday to you. Yung pangkape. October 11, si Kuyang Guides. Wala yata Kuyang Guides. Si October 11, si Brother Guides. Tapos October 11 ulit, si Brother Orling Flores. Ayun, happy birthday po, kapatid. Tapos, sa October 14, si Charles. Charles ba ito? Carls, ang pagbasa po nito? Ang hirap naman kasing pangalan po ng mga kasi ito Alvaro, sa 14 po. Tapos, Jervin pa ito, sister?
Jervin Paul Alvaro. Sa atin kasi nung araw, mga Ingo, Doming, yun ang mga pangalan natin. Mga iba ng mga pangalan. October 23 po yun, ano po, si Paul. Tapos, 27, Sister Baby. Happy birthday po, Sister Baby. Gomez. October 28, si Brother Mon Manalang. October 30, at yung ba kaya nita? Matala yata. Yung dalawang kambal, at yula ka rin. Yun, nandun. Si Ryan at saka si Brian, ano, sa October 30. Saan kaya tayo dadalhin ni Brother Ryan? Okay, sa lahat po ng nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. Mayroon pa po ba October? Hindi nabanggit? Nandito? Wala na pa? Baka mayroon pa kasi. Ano naman, siyempre nakakaya naman, may natawag. Baka mayroon pong hindi natawag. Sa inyo po, happy birthday. Amen. At sana po, wish ko po, lalo kayong gamitin ng ating Panginoon. Humaba po ang inyong buhay. At lalo kayong gamitin ng ating Panginoon sa kanyang gawain. Tayo po muna yung mag-pray. Hallelujah. Father God in heaven, sa oras na ito, kami po ay nananalangin sa mga kapatid po namin na nagdiriwang, Panginoon, ng kanilang kaarawan ngayong buwan na ito. Lord, katulad ng nabanggit ko ng pinagpauna, more birthdays to come, Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila. Ingatan mo po ang kanilang mga buhay, pagpalain po ninyo sila, Panginoon, at Lord, lalo mo po silang gamitin sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa buhay na kaloob mo sa kanila, Panginoon. Panibagong taon, Panginoon, dadagdag mo sa kanilang mga buhay. Lord, maliligaya, Panginoon, na araw, Panginoon, masaya at malakas na buhay, Panginoon, ang patuloy po ninyong ipagkaloob sa kanila, Panginoon. At ganoon na rin po, Panginoon, nananalangin po kami para po sa mga kapatid po namin na mayroon pong karamdaman, kasama po ang kahiliang panalangin po ng aming kapatid, Sister Janet, sa kanyang kapatid na nasa ibang bansa, Sister Bennett, Panginoon, na atin niya pong karamdaman, Panginoon, sa kanya pong physical na katawan, sa kanya pong emotional na pandama, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na inyo pong ingatan, bigyan mo po siya, Panginoon, ng tapang, Panginoon, sa kanyang puso at isipan, O God, upang kanya pong mapagtagumpayan ang mga pagsubok, ang mga trials, Panginoon, na dumadating sa kanyang buhay, Panginoon. Gabayan mo siya, ingatan mo po siya. Panalangin ko po yung mga taong nakapaligid sa kanya, Panginoon. Lord, maging kalakasan siya sa kanya, Panginoon. Tulungan mo po na maging encouragement sila sa kanya, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, sa buhay na ito, God. Maraming pong salamat. Muli, Ama, ingatan mo po ang kanyang buhay. Palakasin mo siya, O God. At isinasama po namin dito, Lord, si Brother Jay, na maaari sa oras na ito, nakikinig siya ngayon, ipinapanalangin mo po namin siya na inyo po siyang pagalingin, inyo po siyang palakasin, Panginoon, sa kanyang pisikal na katawan. Anuman ang kanyang naramdaman sa kanyang katawan, Panginoon, anumang sakit mayroon siya, dalangin po namin na inyo po siyang pagalingin, O God. At sa mga kapatid pa, Panginoon, na hindi po namin alam mayroong karamdaman, Lord, pagalingin mo po sila, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. At sa mga kapatid na nandito, Panginoon, mayroong karamdaman, I pray, Father God, na hipuin mo siya, palakasin mo po ang kanyang pisikal na katawan, pagalingin mo po ang kanyang karamdaman, Panginoon. Maraming pong salamat. At sa oras na ito, pinagpipray po namin ang mensaheng may papahayag. Sa oras na ito, Lord, maging encouragement sa bawat sa amin ito upang kami ay magkaroon ng kagalakan na magkaloob sa iyong gawain. Salamat po. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' name, all these things we ask and pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah.
So, ang topic natin ngayong umagang ito, mga kapatid, is about giving. Ano po? Kaligayahan ng pagkakaloob. Ayan. At kung bakit, may dahilan. Kaya po pinili po natin itong topic na ito ngayong umaga upang sa ganun po, gusto ko, diretsahan po. Gusto ko po kayong hamunin. Ano po? Gusto ko po kayong i-encourage na magbigay po sa gawain ng ating pong Panginoon. Amen? Yamang kahit hindi ko po sabihin, alam ko po na alam po ninyo na ang prinsipyo ng Biblia sa pagkakaloob po ay patungkol po sa biyaya ay sa pagkakaloob. Ano po? Binabanggit po ng salita ng ating pong Panginoon, kung tayo ay magbibigay, tayo ay bibigyan. Yan ang sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. At nandun po yung hamon din ng salita ng ating pong Panginoon na subukan ninyo ako. Doon po sa Malakay. Mga magulang at mga kapatid, sa Biblia, kanina po binasa po natin at muli ko po itong babasahin sa inyo. At pakinggan po ninyo ito ng mabuti. Ano po? Ang Panginoong Hesus pala ay natingin. At that time po, nasa templo po siya. At nandun po siya sa niluklok niya po. Nandun po siya sa lugar na kung saan ay inihuhulog po ang mga kaloob. At nangyari po, mismo ang ating pong Panginoon, ang sabi po ng mga talata, naupo po siya. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob. Where? Doon sa templo. At at that time, magkakaloob po ang mga tao sa kanilang pagsamba parang sa atin din. No? Ang kaibahan lang sa atin ay inilalapit po sa atin yung offering plate. Ano po? So, ang sabi po, at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi o ng offering. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Siyempre naman, makwalta ka, ditak mo rin yung pagkalob mo. Siyempre, malaki, makwalta di ba? Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing. Balo sa Biblia po, kapag binanggit po yung mga balo, sila po yung mga mahihirap kasi walang nagtatanggol sa kanila. Lalo na kapag namatay po, naging balo walang anak. Kalulula pong kalulu. Bakit? Unang-una po, ang mga balo at that time, hindi po pwedeng, hindi katulad sa panahon natin ngayon, na pwede po magtrabaho. Ali po, nung araw po, hindi po nagtatrabaho mga babae, hindi po mapasok sa mga office, kagaya ng sa panahon natin ngayon. At naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Ano po? At ang sabi po, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Anong timla kaya ni? Lumayok po kong bagya. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Kung tayo po ay kasama sa mga alagad ng ating Panginoon at that time, na nakarinig doon sa sinabi ng ating pong Panginoon, ano ko yan sasabihin natin? Ano yung magiging reaction po ninyo? Yung inuhulog po ng mayaman, balikan po natin, ang sabi po, maraming mayayamang naghulog ng malaking halaga. Ang laki po ng kanilang offerings. Samantalang itong balo ay nagkaloob po ng tinatawag ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. So, katitinyahan mo po
kung ihahambing yung pong pera na yon na inulog ng balo doon sa inuhulog po ng mga mayayaman. Pero alam po ninyo, ang Panginoong mismo nagsabi po nito, ang dukhang balong iyon, ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Alam po ninyo kung ano ang dinahilan dito ng ating Panginoon? 44, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang. Yan po pala. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan. Ito pa po yung matindi po dito. Ano po? Yung sinabi po niya na naghulog ng bahagi lamang, sana kung all na. Nakita po ninyo yung punto doon? Sana kung lahat na nang hindi na nila kailangan. Pero hindi. Yun lamang bahagi nang hindi na nila kailangan. Mayroon pa po natira, hindi na nila kailangan. Hindi pa nila ibinigay. Di ba? Nakikita po ninyo yung point, yung punto. Ano kayang gagawin nila doon? Hindi na nila kailangan. Tuloy natin. Ngunit, dadapwat, ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Matindi, kapatid. Inuulit ko po, ngunit ang dukhang ito, ibinigay ang buo niyang ikabubuhay. Wow! Sa pag-aral po, dito mismo sa bansa po natin, alam po ba ninyo, na sa naging pag-aaral po, speaking of pagkakawang gawa, sa mga social experiment na ginagawa po. Ang dami pong mga, sa social media, makikita po natin yung mga eksperimento. Patungkol po sa paghingi po ng tulong. Alam po ba ninyo, nasa mga naging eksperimentong ito, hindi man po kumalahati, katiting, kung ikukumpara po, yung mga tao na bukas ang palad patungkol po sa pagkakawang gawa. Opo, yung mga mahihirap ay nakikita na talagang bukas ang kanilang palad sa pagtulong. Samantalang yung mga mayayaman, paano nga naman malalapitan yung kanilang mga bahay, nakatarangka na, nakalak na, nakakandahan na. Mayroong pang gwardiya. Ay, hindi nga talaga mahingan ng tulong. Natatakot, baka ma-hold up. So, yun po ang lumalabas po sa mga pag-aaral. Na ang mga mahihirap ay higit na nakakaunawa sa mga kapwa nila mahihirap din. Kaya nga po, kuminsan may mga makikita tayo sa mga eksperimento, yung pong namamalimos, sipang namamalimos na, lilimusan pa, hihingan ng panimos, pero naglilimos. Ibibili na lamang niya ng kanyang makakain, ibibigay pa niya. Ganon sila katindi. Kaya nga po, ang dukhang balo ay makikita ang kanilang, sa Biblia, makikita po ang kanilang bukas palad pagdating po sa pagkakaloob sa Panginoon. Opo, nakita po natin. Mga magulang at mga kapatid, alam po ba ninyo, sa pagsamba natin sa ating Panginoon, sa pagsamba natin, katulad po nito, unang-una po, siyempre, hindi nawawala po ang pagpupuri. Kanina po, nagpuri tayo sa Panginoon. Sino po ang hindi na-bless? Lahat tayo ay napagpala ng Panginoon. Sarap umawit sa Panginoon. Amen?
Sa pagsamba sa Panginoon, sangkap po ang pagpupuri, sangkap po ang pananalangin, sangkap po ang pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Ito ngayon, nakikinig tayo ngayon ng mensahe at naghahamon po sa bawat sa atin upang magbigay ng masaya sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Sino sa atin dito na nag-iisip, mamaya, magkakalob ako. Siyempre po, pakikinig. At pang-apat po dito yung pagkakalob nga. Ang pagkakalob ay mahalagang bahagi ng pagsamba. Ito ay pagbibigay sa Diyos at pasasalamat. Hindi ito kabayaran sa mga kaloob ng Diyos. Hindi ito ay pasasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo na mabuti ang Panginoon? So dapat tayong magpasalamat. Paano tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Amen. Kung mabuti po ang ating Panginoon, dapat lamang po magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Hindi ko sinasabi na na hindi okay yung Lord, thank you. Okay po yun. Ano po? Wala na bang hihigit doon sa thank you? Thank you lang. Sana naman walang kas. Yung mga ganun. So, balikan natin, ang babaeng balo ay nagkaloob ng higit kaysa mga nakasama niyang nagkaloob sa Diyos. Maliit na halaga, mga kapatid. Maliit lamang na halaga ang salaping kanyang ibinigay. Ngunit, ayon sa Panginoon, siya mismo ang nagsabi. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, alam nyo, nagkaloob ang babaeng balo na yan ng higit kaysa mga mayayaman. Nakita nga po natin kasi nga po, yung kaloob ng mga mayayaman ay bahagi lamang ng kanila, yung kanilang pinagkaloob, bahagi lamang ng kanilang hindi na kailangan. Matindi, no po? Sa mensahe ngayong umagang ito, 3 punto lang. Nais ko pong makita po natin bilang gusto ko pong ma-encourage po tayo at tawag nito, atagkilke ng puso po ninyo sa pagkakaloob po sa gawain ng ating pong Panginoon. Matindi yata yung pangangailangan ni Pastor. Matindi bang pangangailangan ng iglesia? Amen po. Diretsahan, amen. Makakailangan po ang church po natin. Hindi po ng tapos na po ang kapilya natin. Kisame. Number 1 po na nais ko pong makita po natin, yung pong babae, siya po ay nagbigay bunga ng kanyang pagmamahal. Okay. Siya po ay nagbigay, siya po ay nagkaloob. Bunga po ng kanyang pagmamahal. Ingkutang po, mahal po ba natin ang Panginoon? Higaritak na. Salamat po sa 3 na nag-amen. Mahal po ba natin ang Panginoon? Ang pagbibigay, mga kapatid, kapag ginawa ng walang pagmamahal, ito ay nagiging mabigat. Opo. Sa isang simpleng halimbawa na lamang po, kapag hindi mo mahal, sa kapwa na lang natin, kapag hindi mo mahal, walang kasamang pagmamahal ang iyong pagbibigay, mabayat niya po. Manghihinayang ka. Amen? Kaya nga po, sinasabi ko ngayon sa bawat sa atin, kapag ka nagbigay tayo sa Panginoon, wala po yung pagmamahal. Kapag ka nagbigay tayo, hindi natin mahal ang ating Panginoon, nagbibigay tayo, mabayat niya po. Manghihinayang tayo. Opo. Salamat na lamang, mahal natin ang Panginoon. Amen. That's why, hindi tayo manghihinayang. Kasi alam natin yung prinsipyo, po. Kapag tayo nagbigay, tayo bibigyan. Siksik, liglig, at umaapaw pa. So, kapag mahal mo ang iyong binibigyan,
magaan sa iyo ang pagkakaloob. Amen. Totoo po ito. Kapag mahal po natin ang ating binibigyan, magaan po. Kaya nga po, mamaya po, pag-usapan pa natin patungkol po sa patungkol po sa bigayan. Magaan po sigurado. Magaan po sigurado na tayo ay magkaloob sa gawain ng ating Panginoon sapagkat, ano po, mahal natin ang ating Panginoon. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos dyan? Woo! Ito pa, kung pakiramdam mo o ang pakiramdam natin, ang pagkakaloob sa Diyos ay pabigat, maganda po na tanungin po natin ang ating mga sarili. Gaano ba kahalaga sa atin ang gaano ba kamahal sa atin ang SM? Kung pabigat pag-aaralan natin, kasi mabigat sa atin ang pagkakaloob. Gaano mo ba kamahal ang SM? Bakit kung minsan, kapag ang pinag-uusapan po, SM, Nepomol, Pure Gold, ano pang magaganda? SNR, mayroon akong narinig na SNR. Ang lalaki po ng pizza doon. Ay, nakapunta na rin yata si Pastor doon na. Hindi, meron naglibre kaya minsan tinawag ka. Basta nang tatawag rin ng pizza, unlimited na Diyos. Sarap. Well, gusto niyong pumunta. Kinakailangan meron kayong card. So yun, kuminsan po, bakit kaya kung ang pinag-uusapan ang mga establishmentong ito, ang dali pong bumunot ng 1,000? Mapansin po ninyo? Ang dali pong bumunot ng 1,000, ang dali pong bumunot ng 500, ang dali pong bumunot ng 100 pesos, ang dali pong bumunot ng 50 pesos. Madali po. Kaya lang kung minsan, bato-bato sa langit, ang tamaan ay magsisi na. Pagka binuksan ang wallet sa pagkakaloob, pinipili. Ano kayong pinipili? Kung halimbawa sa wallet po ninyo, merong kuminsan, iba-iba yan lang dyan. Ano bang pinakamaliit na papel ngayon? Noon 2 pesos, ano? Salamat, walang 2 pesong papel ngayon. May nag-offering pa ba ng barya ngayon? Ay, huwag niyo akong ma-misinterpret niyo po. Hindi po ako, alam niyo, sa pagkakaloob po, sabi nga, nasa puso po yan. Yun ang magawa natin. Yun ang mayroon tayo eh. Kuminsan nga kahit na wala. Kaya kuminsan nakakabless yung nagpe-pray dito, ni po. Ipinagpe-pray niya yung mga kapatid na kahit hindi nagkaloob. Kaya sana po, wag niya nating ma-misinterpret, Pastor naman, parang minamalit yung kaloob ko. Hindi po. Hindi po. Kasi ang Panginoon ay siyang nagsabi mismo, yung nasa loob mo na nagkakaloob. Ano po? Imana pa naman ang daming libo-libo. Yung 50, yun ang binigay mo. Ay, ako magtatampo para sa Panginoon. Apo. Inuulit ko po, sometimes, kung sa mga mall, madali pong bumunot. Sana ganun din po sa Panginoon. Sa mga kabataan, hello! Mga kabataan, nandiyan mga kabataan, nakalala rin kaya nakanta mo ngayon eh. Ilan-ilan lang sila na. Oy, nandun yung isang kabataan natin. Kilala niyo yon, yung maliit doon. Tatagal yung iski yan, tamo kakalingwan. Ay bro, kung pwede lang kami magboto, panalo ka na ganyan eh. Siyempre, karakal namin. Kaya lang, kaya sa anak-anak, hindi na kami kabataan, nakakatanda na kami. Pero sa mga kabataan dito, huwag naman kayong lumimot. Ayan ang pagsabihin ninyo. Diba? Sa mga barkada ninyo. Narsing lagi mo bro. Joel Red. Yan. Oh. Mga kabataan ngayon,
alam po ninyo, sometimes, ang dali pong bumunot ng 50 pesos meron pa ba ng 50 pesos ngayon? Yung milk tea. Ay, yung milk tea? Yung kape na ipinalamig lang. Di po, sa totoo lang, ano mo, timplahan mo, kaya minsan nagtitignan ko si Pepe, anong ginagawa mo? Kung minsan sumasabog yung lalagyan niya sa rep. Ano ba? Kape na nilagyan ng gatas. Milk tea na daw po yun. Isipin po ninyo, sa totoo lang. Ano ba itong mga napauso na ito? Mga pamilk tea. Hindi ko sinasabing masama yon. Ano po? Na mabilis tayong gumastos sa mga bagay na kung minsan po, kung ating titignan, atin lamang susuriin. Yung mga naglabasan ngayon na masasarap na pagkain, minsan hindi man maganda sa katawan. Opo, hindi maganda sa katawan. Kung susuriin kung ano po yung masasarap ngayon, dami masasarap ngayon. Panlasa, madalas maaalat, nakakasama sa bato, matatamis, suportamis. Kaya marami pong nagtaasan ng sugar. No? Mabilis gumasto ang mga tao. Ano po? Nais ko naman pong itanong ito, kumusta naman yung ating pong pagbibigay sa gawain ng ating pong Panginoon? Sana po, isip-isipan naman po natin ang gawain ng Panginoon. Sa akin ko digo, sinabi ko po yung isang tanong, subukan mong palakihin ang pag-ibig mo sa Diyos. Ang tanong po, Pastor, paano? Paano ko palalakihin ang pag-ibig ko sa Diyos? Paano ko gagawin ito? Magagawa po natin ito sa halaga na ating ipinagkakaloob sa Panginoon. Amen? Amen po. Salamat sa 5. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Woo! Ang sabi ko po, subukan mong palakihin ang pag-ibig mo sa Diyos. Magagawa natin ito sa halaga ng iyong o ng ating ipinagkakaloob. Kung halimbawa po, pakalitlit na po natin, diretsahan, Pastor, huwag ka nang mahiya. Yung 50 o 50 nila, dati mong binibigay, pwede bang mag-upgrade ka naman? Ganun pa ka. Opo, hindi ako nahihiyang banggitin ngayon ito sa inyo. Ako po, bilang inyong pastor, sometimes, nababanggit ko minsan sa sarili ko mismo, nahiya akong ipanghingi sa inyo. Pero kung ito sa gawain ng ating Panginoon, okay, kasi nga, sa atin naman ito di ba? Sa atin ito. That's why, mahalin po natin dapat. Sabi ko nga minsan doon sa isa nating topic, church ko ito, simbahan ko ito, kaya loves ko ito. Amen? Loves ko ito. Kung mahal po natin ang simbahan natin, ang ating gawain sa dakong ito, so maging responsable naman din po tayo doon sa kanyang mga pangangailangan. Amen po? So, yun, sana sa bawat sa atin, ang hamon ko po sa bawat isa, palakihin po natin ang ating pag-ibig sa ating Panginoon at magagawa natin ito kung kung ang pinag-uusapan po sa pagkakaloob, medyo mag-upgrade naman po tayong bagya. Amen po. And salamat po sa mga kapatid na nag-upgrade na talaga namang or hindi nagsasawa na nagkakaloob sa gawain ng ating Panginoon. At saka nagpaplano na dahil sa mensaheng ito na pagkatapos ng gawain na yan mo, Pastor, mag-upgrade ako. Amen. Pwede bang palapakan natin ang Diyos dyan? Hallelujah. Okay, pangalawa po na nais kong makita natin, kanina nabanggit ko po, yung babaeng balo, siya po ay nagbigay bunga ng kanyang pagmamahal. Love niya si Lord
Kaya kahit na iyon na lamang ang natitira sa kanya, ang lahat-lahat ay yun na lang, yung nasa kanya, kanya lahat itong ipinagkaloob sa Panginoon. Ano po? Kasi mahal niya ang ating Panginoon. Ganun po ang nagmamahal. Hindi niya iniisip yung pagkalugi. Bahala na, mahal ko Ayun yung prinsipyo ng isang nagmamahal. Kapag ka nagmahal ba tayo sa Panginoon, malulugi tayo? Hindi po. Hindi tayo malulugi. Diretsahan po. Kapag ka minahal mo ang Panginoon, lalo kang mamahalin. Actually, lalo tayong mahal ng ating Panginoon. Amen. Pangalawa, siya ay nagbigay dahil tiwala siya sa Diyos. Kapatid, kung tiwala ka sa Panginoon, hindi ka matatakot magbigay. Alam po niyo kung bakit hindi tayo gaano nakapagbibigay sa Panginoon? Nandun po yung pag-aalala. Nandun po yung takot. Baka, sayang. Manghihinayang ka. Kasi, hindi buo. Kasi nga, nandun yung pagdududa. Amen po. So, ito ngayon, sa umagang ito, nais ko pong sana alisin po natin yung kaisipang magduda. Ano po? Magduda doon sa biyaya ng ating pong Panginoon. Yung minsan po, napansin pa po ba ninyo na nagkukwento po ako sa inyo patungkol po sa tithes? Kasi may mga tao po na hindi gaanong naunawaan po yung tithes. Ano po? Pero alam po ninyo, may mga church po na pinapractice talaga ito. Itong gawain na ito. Ano po? At alam po ninyo, sa mga kilala ko po na nagpa-practice po nito, kung ang pinag-uusapan po yung gawain pananalapi, maunlad. Maunlad po. Hindi ko gagamitin yung salitang tithes. Ano po? Ang nais ko pong gamitin na salita sa puntong ito to encourage, to yung hamunin ko kayo, more than tithes. More than tithes. Yung pagkaloob po natin. More than tithes. Ano po? Magkaloob po tayo. Maliwanag po kasi ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Na kapag ginawa po natin yung kanyang ipinapagawa. Ang sabi po niya, actually, yung ang binanggit ko kaninang nauna, subukan ninyo ako, sabi ng ating Panginoon. Kundi ko ibubuhos ang pagpapalang walang sukat kalagyan. Lahat po tayo ay marami sa atin dito, hindi po lahat. Marami sa atin dito nagtatrabaho. Gusto ko pong hamunin kayo sa puntong ito. Maglaan tayo ng para sa Diyos. Amen? Amen po. Maglaan po tayo. Amen. Pansinin po natin. Ako po, sa ito lang ngayong oras na ito, ngayong umagang ito, gusto ko pong makiusap sa inyo ng diretsahan. Maglaan po tayo ng para sa Panginoon. Hindi po yung bahagi lamang. Ano po? Hindi po yung bahagi lamang katulad po ng ginawa ng mga mayayaman na ating pong nabasa ng kanilang hindi na nila kailangan. Kapatid, subukan natin ang ating Panginoon. Subukan natin ang ating Panginoon. Pastor, wala kaming paglalagyan Hindi na uso sa atin yung yung wala tayong tawag nito, yung mga sobre. Pwede nating pabilhin ng yan ang secretary and treasurer natin, Sister, bili kayo sa sa susunod na itong week na ito ng natin, sobre natin. Baka may mga kapatid na po na gustong magkaloob. Yung nakasulat. Pwede natin ilagay yung
Nakasulat po yung ano natin. Ito po yung aking ano. Ano man ang tawag mo dyan, tithes, or more than tithes, o ano pa man, basta ang malaga po sa akin, nagkakaloob po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Mayroon tayong bahagi po doon sa kinikita po natin, nagtabi po tayo ng para po sa Panginoon. Amen po? Amen po? Amen. Salamat po sa napakarami pong nag-amen. Alam po ninyo, may kwento po sa isang membro na masyadong mareklamo po sa mga contribution sa iglesia. Sa atin po, praise the Lord po, sa atin, wala pong gaanong contribution, ano? Nagkakaroon lamang ng mga contribution kapag dumadating po ang mga anibersaryo, Christmas party, ano pa? Yung mga okasyon po natin, katulad ng mahal na araw, nagkakaroon ng contribution kung minsan. Hindi po? Pastor, parang nababaanagan ko na yung binabanggit mo. Kaya nagsasalita ka ng patungkol sa kaloob ngayon. Nabanggit po ninyo yung anniversary. Parang ganun na nga. Mamaya, mangangansyo ko. Meron daw isang tao sa church na masyadong mareklamo. Ang dami namang ambagan, may mga contribution. Isang araw, si pastor nagbisita sa kanyang membro, Hortelano pala. Natsempuhan niya, sasabog ng palay. Ano po yung sabog tanim? Yung direct, ang tawag namin yan, direct seeding. So, dami po. Sasabog siya ng ganun. Sabi po ng pastor, pabiro, ay, tatang, huwag po ninyong itapon, sayang, ang dami ninyong tinatapon. Sabi naman po ng matandang nag-direct seeding, ay, hindi po, pastor. Kapag yung sinasabog ko na yan, tinatapon ko na palay, ibinabalik din yan sa akin ng palay. Marami kang itinanim, mas maraming babalik. Marami kang itinanim, mas maraming aanihin. Alam po ninyo, doon kinuha ng pastor yung pagkakataon para i-explain. Kasi nagtatampo yung matanda eh. Ang daming mga Alam po ninyo, tanga na. Ganon din sa Panginoon. Kapag marami tayong ibinibigay sa Panginoon, marami ring ibinabalik sa atin ng Panginoon. Sinabi ng pastor, walang sayang sa mga ipinagkakalob natin sa Panginoon. Katulad ng itinanim ninyo, mas marami kayong itinanim, mas marami kayong anihin. Sa katunayan din sa banal na kasulatan, hindi po nang bobola. Maliwanag po ang sinasabi niya. Kung mayroong itinanim, may aanihin. At hindi po kalugihan, mga kapatid ko, ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Sa kudigugong, sabi ko, maraming tao hindi natututong magbigay sa Diyos at sa iglesia dahil natatakot silang mawalan. Oo nga naman, mawalan kayo, magbibigay ka. Nakita natin na kapag tayo ay marunong magtiwala sa Diyos, anumang ating ibibigay sa Diyos ay nagiging pagpapala. Opo. Ang pagiging tapat sa Diyos sa pagkakalob ay lalo lamang magpaparanas sa atin ng mas maraming katapatan ng Diyos. Opo, maging tapat ka sa Panginoon at makikita mong lalo ang katapatan ng Diyos. Amen. Nais ng ating Panginoon na tayo po ay maging matapat, lalong-lalo na po sa gawain ng pagkakalob. Huwag po tayong manghinayang, kapatid. Sapagkat ang prinsipyo ng ating pong Panginoon patungkol po sa pagpapala, kakaiba po. Gusto mo ng pagpapala, mawalan ka muna. Yan ang prinsipyo ng Biblia. Tapat po ang Diyos, hindi siya naging maramot sa mga taong naging tapat sa Kanya. Ang tanging paraan upang tumugon sa katapatan ng Diyos ay ang pagiging tapat sa Diyos. Maging tapat po tayo. Kung tayo po ay biniyayaan ng Diyos, may dahilan yan. Kapatid, may dahilan. Bakit kaya ako biniyayaan ng Diyos? Alam po ninyo, chapter 12 po ng Genesis, kung bakit makikita natin doon,
parang tanong, bakit pinagpala si Abraham? Pinagpala ng Diyos si Abraham. Alam po niyo kung anong dahilan? Upang siya'y maging pagpapala din naman. Naniniwala po ako. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos upang tayo man din ay maging pagpapala. Sa iba, lalo na sa kanyang iglesia. Pwede bang palapakan natin dyan ang ating Panginoon? And lastly, bago ko po ibigay yung dahilan, siya ay nagbigay bunga ng pasasalamat. Yung kanya pong appreciation. Nagpapasalamat siya. Kaya siya nagbigay. Gusto lang niyang magpasalamat sa Panginoon. Amen. Alam po niyo, kung titignan lang po natin, ang dami nating dapat na ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Sa totoo lamang po, yung every Sunday at yuta mo po, Kenny, para sumamba at magpasalamat sa Diyos, magpuri, tumerak. Minsan nga kulang pa yung terak natin para magpasalamat sa Diyos. Si Haring David, nung siya'y pinagpala ng ating pong Panginoon, kulang po yung talagang tinerak niya po. Nung sumamba siya sa Panginoon, magpuri siya, grabe po. Mayroong nga pong natisod sa kanya doon sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Sa totoo lang, kapatid, sa pagsamba, dapat po, unrestrained tayo, hindi tayo napipigil po. Sa pagsamba at pagpuri sa Panginoon. Hindi tayo dapat, hindi natin tinitipid. Kasi nga kulang po yung linggo lang na nandito tayo at nagpupuri. Patungkol po, kung pinag-usapan po sa mga biyaya po na kanyang ipinaparanas sa atin, sa ating pong mga pamilya, sa ating pong mga anak. Kulang po. Ang dami po kanyang ginagawa ng ating pong Panginoon. Kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon upang tayo man din ay maging pagpapala. Ang pagkakaloob po, mga kapatid, pansinin natin na mabuti ito, mga kapatid. Nandyan pa po ba tayo? Ang pagkakaloob po ay higit sa pagsasabi ng thank you. Ang dali kayang sabihin ng thank you. Thank you po. Thank you po. Madaling magsabi ng thank you po sa Panginoon. May biro dyan Kasi lagi kong naririnig ito. Pero naman, pangit. Pangit ito. Allow me. Bakit nakakain ba yung thank you? Yung mga ganun. Nakakain. Nakangiti tayong babangitin. Nakakain ba yung thank you? Nababanggit ko po itong mga puntong ito, dahil po sa pagnanais talaga. Yung naisin ng puso ko, na maglaan po tayo para po sa Panginoon. Na magkaloob po tayo, huwag tayong hinayang. Kung ang pinag-uusapan po sa gawain ng ating pong Panginoon, huwag tayong maging kuripot, kapatid. Amen. Huwag tayong manghinayang. Tama po maging kuripot. Dahil biniyayaan tayo ng ating Panginoon. Kapatid, yung punto lang na ito't nakilala lang natin ng ating pong Panginoon, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Dati ang buhay natin, hindi kaaya-aya. At ngayon po, nagkaroon ng value, hindi natin ito mababayaran sa ating pong Panginoon. Yung ibilang niya tayo ng kanyang mga anak, hindi natin ito masusuklihan. Kaya nga, inuulit ko po, ang pagkakaloob ay higit sa pagsasabi na, thank you. Ang mga kaloob ay hindi pambayad, kundi regalo sa Diyos bilang pasasalamat sapagkat kailanman ay hindi natin kayang bayaran ang Diyos sa kabutihang kanyang ginawa. Sino ba sa atin dito makapagbabayad sa Diyos sa mga ginawa niya sa kanyang buhay? Ay tama pa, bayaran ng Diyos.
Mababayaran. Katulad po sa atin na mga anak, sa atin po mga magulang. Hindi natin mababayaran yung punto na sila, ito lagi kong binabanggit ito katulad po ng ating pong mga magulang, hindi natin mababayaran yung punto na sila yung ginamit ng ating Panginoon para lumabas tayo sa mundong ito. Hindi. Mabayaran niya lang. Kaya nga palagi nating binabanggit ito, lingunin natin ang ating mga magulang. Balikdan mo, mga magulang natin. Mahalin natin ang ating mga magulang. Kasi po, unang-una, yung pagmamahal sa mga magulang, ayon po sa banal na kasulatan, yan po yung gawa na mayroong pangako. Ano po yung pangako? Ikaw ay uunlad, giginhawa, hahaba ang iyong buhay. Gusto nating humaba ang mga buhay po natin? Igalang mo ang iyong mga magulang. Ano po? At balik po natin sa ating pong Ama na nasa langit. So, atin tamong biye, alanganga. Atin tamong biye, masanting, pinagpala, ganap, sabi po ng John chapter 10, verse 10. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Dati po, hindi po, ala pong balyo ang buhay po natin. Pero binigyang halaga po, binigyan po ng ating Panginoon ng value ang buhay po natin. Mahalaga ngayon ang buhay natin. Kung kaya ang hamon ngayon dito, ano naman ang ating tugon sa kabutihan na yan ng ating pong Panginoon? Sabi ko nga, ang pagkakaloob sa gawain ng ating Panginoon ay higit sa pagsasabi na, Lord, thank you. Gusto ba nating higitan yung pong pagsasabi natin sa Panginoon ng thank you? Amen. Tayo po ay magkakaloob sa Kanya. Yun po yung hamon. So, yan lang po ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito, sapagkat mayroon pa akong sasabihin pagkatapos ng prayer po natin. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, salamat po sa mensahe mo sa amin ngayong umaga na naghahamon, Panginoon, sa bawat sa amin na kami ay magkaloob sa iyong gawain. Panginoon, sa oras na ito, dalangin po namin na bigyan po ninyo kami ng bukas na puso. Katulad po, Panginoon Diyos, ng babaeng balo, Panginoon, na amin pong nabasa sa amin pong pinag-aralan ngayong umagang ito, na ang lahat ng nasa Kanya, Panginoon, ay ipinagkaloob niya sa iyo. At naniniwala po kami, Panginoon, hindi man ito na-explain na mabuti, pero naniniwala po kami, siya iyong pinagpala, Panginoon. At ang isang nakita po namin doon, siya po ay inyong kinalugdan. Maraming pong salamat. At Panginoon, sa oras na ito, bilang lingkod po, nananalangin po ako sa buong iglesia. I-bless mo po ang bawat isa. Katulad po ng kay Abraham, Panginoon, sa chapter 12 sa aklat ng Genesis. Siya po ay inyong pinagpala. Mayroon pong dahilan upang siya man din ay maging pagpapala sa iba. Panginoon, naniniwala po kami po inyong pinagpala, Panginoon, upang kami rin ay maging pagpapala. Hindi lamang sa iba, kundi sa iyong gawain. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon. Aming tagapagligtas ito pong aming panalangin. Amen, amen. Praise God po. Palapakan po natin ang Diyos. Yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. At ngayon po, bago ko po tawagin ng ating MC sa ating pong mga kaloob, ay nung last Sunday po, ay nag-meeting po ang mga nakakatanda sa church. Ano po? Okay. Oh no. O nga no, before pala sa ating sa announcement natin sa communion po natin. Buti na lang nagkaroon ako na masyado yata akong excited, di po. Okay, tinatawagan ko po yung
mga kabataan po natin na maglilingkod po sa ating pong komunyon. Sa komunyon po, ano pala rin anak tamo? Okay. Si anak, kini kayo. Dalawa nating kabataan. Sige. Okay, praise God. Hallelujah. So purihin po ang ating Panginoon ngayong umaga pong ito. Hallelujah, hallelujah. Now is the first Sunday. Excited po ako. Exciting. Okay. Okay, praise God. Mayroon po tayong banal na hapunan sa umagang ito. At okay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Habang inihahanda po yung ating pong komunyon, ay babasahin ko po ang salita po ng ating pong Panginoon. Ano po? Hallelujah, hallelujah. Oh, praise God. Okay, hallelujah. Ito po ang sinasabi po ng salita ng ating Panginoon sa aklat po ng Korinto. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, saglit po tayong yumuko at manalangin. Amang banal, muli po sa umagang ito, inilalapit po namin sa iyo, Ama, ang mga simbolong ito, Panginoon, ng katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo na nasugatan at nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig sa amin. Ibinigay mo ang Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad po ng aming mga kasalanan upang magkaroon po kami ng kaligtasan. Sinabi ng iyong salita, dahil sa sugat ng aming Panginoong Hesus, kami ay nagkaroon ng kagalingan. Dahil sa pagbubo ng kanyang dugo, nahugasan ang aming mga kasalanan. Nagkaroon po kami ng kagalingan. Hindi lamang ng aming mga physical o ng aming po mga spiritual na buhay, kundi maging, Panginoon, ng aming po mga physical na katawan. Salamat po, Panginoon. Bago po namin tanggapin ang mga elementong ito, i-bless po ninyo, Panginoon. Gawin po ninyo ito ng kalakasan, hindi lamang ng aming pong physical na katawan, kundi lalo tigit sa lahat sa spiritual. I-bless mo po ang bawat tatanggap at linisin din po ninyo kami sa lahat ng uri ng kasalanan upang maging karapat-dapat po kami natatanggap nito. Salamat po, i-bless mo po ang mga anak po namin na tatanggap nito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Paglilingkuran po tayo ng ating mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Ingatan mo na yan, anak. Sister, thank you po, sister. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, we praise your name, oh God. Hallelujah. Hallelujah.
Kantahin po natin. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Sige po, minsan pa po. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Sa koro, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. Kilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin. For the last time po, pinupuri. Hallelujah. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mga kapatid, sinasabi po ng salita ng ating Panginoon sa aklat po ng John, chapter 6, verse 58. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit, ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain na yun. Mga kapatid ko, sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. At atin na pong isunod ang saro. Amen. Siguro po. Salamat po. Pansamantala, tapos na po ang ating gawain. Bago po sa ating pong announcement at dito pong meeting, tinatawagan ko po yung ating MC for yung ating pong mga offering po muna. Open the eyes of my Lord. SK. Amen. So tayo po'y darako na po sa pagkakaloob. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Panginoon, muli lumalapit po kami sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe po na inyong pinagkaloob sa amin, O God. Salamat po sa pagpapaalala, Panginoon, patungkol sa pagkakaloob. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, kami po ay taus-pusong magkakaloob sa inyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, lahat po ng mga offering na ibibigay po namin, nawa itanggapin niyo po ito at nawa, Panginoon, ito po ay magamit sa lalong ikalalago po ng aming gawain sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito, Panginoon, ng lahat po ng magkakaloob
maging ang hindi mga makakapagkaloob sa oras na ito, Panginoon, pagpalain niyo din po sila. Nawa, Panginoon, kayo po ang siyang patuloy na magkaloob sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Kayo po ang mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. Lahat po ng pinagkukuhanan po namin ng aming kinabubuhay. Nawa, Panginoon, kayo po ang siyang magkaloob sa bawat isa, Panginoon. Ingatan niyo po kami at salamat po sa lahat po ng mga nagamit mo upang maibigay po namin ang mataas na papuri para sa inyo, Panginoon. And Lord, salamat po sa katagumpayan po ng aming gawain. Nawa, Panginoon, kayo po ang siyang patuloy na mag-ingat at magkaloob sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Open the eyes of my heart. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your fire and love as we sing holy, Amen. holy, Hallelujah. holy. sorry po, kahit na masarap, maganda po yung tugtog po ng mga instrumentalist po natin, puputulan po muna natin. Sana po, mayroon pa naman po tayong 15 minutes before 12. At maikling meeting lamang po.